What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa ating video ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Kung matatandaan yung mga kababayan sa isang interview, winika ni President Bongbong Marcos na kapag may nasaktan o may namatay na kasundaluhan o Pilipino sa tensyon ng West Philippine Sea, ito'y tinuturing na act of war na. Pero nung may nangyari na nga sa ating kasundaluhan, di ba? Na may naputulan ng hinlalaki sa away between Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard, tila'y lumiit ang bayag di umano ng ating presidente na kanyang niresolve sa isang interview na misunderstanding lamang ang pangyayari. Pero ang katotohanan doon, mainit-init na nga ang tensyon sa karagatan ng West Philippine Sea. Kung kaya naman hindi maiwasang isipin ng taong bayan na tapang-tapangan ka lang ba, President Bongbong Marcos, kapag nandyan ang media at upang utuin ang taong bayan na may presidente kaming kayang ipaglaban ang bansa o sadyang bangag ka lang di umano at hindi alam ang ginagawa lalo na sa usaping giyera. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, pati ang mga general o Navy hindi natutuwa sa pinapakita ni President Bongbong Marcos dahil siya mismo parang balimbing o walang clear order na nanggagaling sa kanya na minamak na lamang ang mga Philippine Coast Guard ng mga Chinese dahil hindi makalaban ang mga ito, minamaliit na lamang. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. So hindi ko alam, alam naman natin na bangag, kaya naman paiba-iba siya ng statement. At sabi niya, maninindigan ang Pilipinas. Okay? At hindi ito, dapat tayo ay magkalma-kalma lang, chuchu-chuchu. Kasi sinungalingan, maninindigan, naputol na eh. Oh, di ba may backup tayo dyan? Nadyan ang EDCA sites namin. Bakit hindi nyo pabangbangin yung mga nagputol ng hinlalaki? Anong ibig sabihin yan mga palangga? Sabi pa niya, history itself can tell that we have never in the history of Philippines yielded to any foreign power. We owe to our forefathers the duty to keep the freedoms that they fought, bled, and died for, and that we presently enjoy. No! Sinungaling, kayo lang ang nag-e-enjoy, kayo lang ang tumatama sa loto, kayo lang ang nagsismuggling, kayo lang ang nagpapakalat ng pulburon, kaya ini-enjoy nyo lahat ng corruption. Yan ang katotohanan, mga palangga. Ang sabi ni Kuting ninyo, kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit kanino man. Naputulan na ng daliri. Ano pa ginagawa mo? Hindi magpapaapi, utod na ang daliri? Kung talagang ayaw mong masaktan ang mga sundalo dyan o mga Navy, whoever they are, dyan sa Ayungin Shoal o sa South China Sea, pag-upo mo, inayos mo na. Inayos mo ang relasyon ng Pilipinas at China. Dahil sila willing to diplomacy. Ikaw lang ang nagsiga-sigaan ngayon. Anong tingin sa atin ngayon ng China? Diba? Sa kanilang, actually may nag-send sa akin, mga palangga, mayroong article sa China na tinatawag tayong unggoy. Okay. Tinatawag tayong unggoy. Itong article na ito, ayan ang pangalan ng, actually, pinost ito ng Philippines Defense Forces Forum. The official Weibo account of Communist China's Ministry of Public Security openly mocked Filipinos as monkeys following the recent clash between the Chinese Coast Guard and the Philippine Navy and Ayungin Shoal. The post suggests that the Philippine Navy is incompetent and compares them to monkeys. Nakita niyo yung pang-ano sa atin? Diba? Ang tingin sa atin, hindi tayo gaganituhin ng China kung nakipag-ugnayan na ang bangag na presidente ito. At sabi pa dito sa post, the Ministry of Public Security in the Principal Police Authority of Communist China, its official Weibo account, has 32 million followers. O, ayan po. Ayan, nakita nyo? O, nakita nyo yung picture, mga palangga. Grabe, no? Ay, ito pala. Ayan. Ayan. Sinend sa atin. Oh, hindi lang natin mabasa. Ayan, ginaganayan tayo. See, hindi tayo dapat ganito kung karespeto ang ating presidente.
'Di ba? Hmm. Walang silbi. Okay? Walang silbi ang mga salita ni Kuting na hindi tayo magpapasupil kahit kay Nino man, utod na ang tudlo ni Facundo. At binigyan na ng award na yan. Kung ako kay Facundo, pinalunok ko kay Marcos Jr. yung award na yan eh. Tapos during the interview ng media, ayaw nyo pang magsalita yung si Facundo. Never natin narinig kasi sabi ni Jeffrey Facundo, ang magsasalta daw sa kanya, hindi daw siya pwede masalta kasi dapat daw yung mas mataas sa kanya. Kaya nga ang question ko, bakit hindi niya for transparency, bakit hindi niya ikwento kung ano talaga ang naganap? Hindi yung sila Bersamin na walang alam ang magkwento-kwento at si Kuting. Wala naman Tama. sila dun sa kaganapan na kung saan nagkaroon ng girian. Di Mm. ba? Nagdakdak lang itong si Marcos dyan sa ano na yan, Iniiwasan nila sigurong masuplakan 'no, ng mga Navy dahil sa kapabayaan nila bilang nakatataas. sa Westcom headquarters na yan para pa-award-award, mag-emote-emote. Habang ang ating mga sundalo ay hirap at napapahamak. Nasabi nga, marami na nagsabi na kung pinili lang ni Marcos Jr. ang diplomacy o pagkikipag-usap dito sa China ay hindi mangyayari yung ganito. Tapos dadaanin na Tama. sa mga parangal-parangal. Kasi 80 pa daw na sundalo ang iba pang mga pinarangalan na inapi doon sa Sus, South China Sea nitong mga Chinese Coast Guard na ito. parang pampalubag loob na lang, para makalimutan yung kapabayaan na ginawa nila, Walang kakuwenta-kuwentang parangal na ano 'yan, kailangan munang masugatan o mamatay ang isang kasundaluhan bago parangalan. Habang kayo, paupo-upo lang. Utot niyo. Sa mga sinabi pa ni Kuting doon, "Nangangako ako, at nangangako kami na tutulungan namin ang inyong, pamilya." Ito yung mga nagiri. Baka hanggang bunganga ka lang. Pangako Mm. dahil may nakikinig, ay may nasa media at ipagdasal namin ang inyong kaligtasan at tagumpay, Hindi lahat nakukuha sa dasal. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yun Hmm. mga kababayan. Hmm. Ngayon sasabihin niya, inihimo ko ang ating mga kasundaluhan na gawin yung tama. Gawin ang kanilang obligasyon para sa bayan. Ikaw yung obligasyon mo na wag mangawat. Ang obligasyon mo Hmm. na wag mag-smuggling. Ang obligasyon mo na ipakulong mo si Michael Mann na kasabot niya sa smuggling. Yung asawa mo at Correct. ikaw na dapat sa kulungan na kayo ngayon. Dahil sa involved nyo sa extraction o pakingidnap sa Turkey. Puro ka ngak-ngak, puro ka kasinungalingan. 'Di Hmm. ba? Yung mga sundalo diyan, Tama. ibibigay ba yung mga pangailangan mo? Puro etyos-etyos lang yan mga kababayan. Tignan mo 'to, pinuntahan natin yung, ano ng mainstream media. Tinignan ko yung mga comment ng tao doon, nagsasalita si Kuting. 'Di ba? Kasi ang, title nung, Marcos, award soldier who lost a finger during an, encounter with the CCG or, Chinese Coast Guard. Ano sabi ng mga tao? Ito mga kababalangga, galing ito sa mga tao randomly, I don't know anong political affiliation nila. Sabi dito, "Many questions need to be answered." Referring to Bangag Jr. Why were Hmm. NAV SOG fragment used as escorts instead of Coast Guard? If the rule is not to fight back, o nga naman, ano? Baka may eksperto magpaliwanag dito. What are the rules of engagement? Although armed, the Navy SOG fragment gave away their firearms to the baton-wielding Chinese sailors without a fight. What an embarrassment. Galing po ito sa mga random nating mga kababayan. Imagine mo, binigay pa pala nila yung kanilang mga armas, parang sumurrender na sila. Mm. Kaya tinawag Tama. tayong monkey ng website na yon na Weibo sa China. Sabi ng isa, Parang sabi ni parang tanga Lawrence, lang. I bet there are soldiers who lost limbs and never had that attention. True. Ang bayag ditong si Bangag Jr. na Hmm. kung saan ay nag-speech siya dito sa Palawan kahapon at umuro nga mga kababayan ang kanyang ah, jetlog na kasinlaki ng
butiki, right? Dito nyo makikita na talagang wala sa tamang katinuan ang presidente ninyong bangag dahil paiba-iba. Dahil nung nagsalita siya kahapon doon sa Talk to the Troops sa Western Command Headquarters sa Camp General Artemio Ricarte sa Puerto Princesa sa Palawan, ay umurong ang kanyang, sabi ko nga, ang kanyang jetlog. At doon, mga kababayan, ay pinarangalan niya si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng hinlalaki. Ang award na ito ay tinatawag na Order of Lapu-Lapu, Lapu-Lapu Rank of Campilan. So yan yung binigay na award ni Marcos Jr. dito sa ating kawawang seaman na ito. Ngayon, mga kababayan, in the past, di ba, ang yabang ni Marcos Jr. na talagang akala mo makikipagbanggaan sa China. Alright? So Correct. ngayon, na naputulan ng daliri itong ating kababayan. At kitang-kita naman dun sa mga video, okay, na hindi ka agad nila ni-release. Parang nag-iisip pa sila kung paano ba nila ito pasinungalingan o itatago, mga kababayan. So kahapon, nang nagsalita siya sa Palawan, itong si Bangag ay hindi daw gagamit ng dahas ang Pilipinas. Hindi daw tayo mananakot o gagawa ng mga pinsala o pag-aaklas sa China at hindi daw tayo mananakit. Yun ang sabi ni Bangag Jr. Di naduwag. Akala ko ba tuwang-tuwa kayo kay Bangag dahil siya ay matapang? Akala ko ba yung mga dating dilawan pinklawan na mga politiko ay natutuwa kay Bangag Jr. na ipagtatanggol niya kayo? Okay? Ipagtatanggol niya ang ating soberenya. Laging ganyan terminology. Ipagtatanggol ang Pilipinas. Bakit ngayon hindi siya gagamit ng dahas? Di ba? Akala ko ba nagtapang-tapangan siya? At ang sabi pa kanya doon, sabi niya sa kanyang speech doon na binabasa niya lang naman at hindi niya isinasa puso at hindi niya sinasa isip dahil lagi siyang bangag, sabi niya, in the performance of our duties, we will not resort to the... Pansin ko lang, na parang nagmamatapang-tapangan lamang itong si BBM sa harap ng media at hindi alam ang kanyang stand pagdating sa West Philippine Sea. Kaya siguro ginagawa niya itong pagiging balimbing niya, at pagiging matapang-tapangan niya sa harap ng press para utuin ang taong bayan na may presidente silang kayang ipaglaban ng mga ito. Ngunit hindi naman totoo.